Dumarami ang trabaho, lumalaki ang kita. Kabilang ito sa mga dahilan kung bakit umangat na ang Pilipinas bilang upper middle income country ayon sa World Bank. Pagtitiyak ng pamahalaan, gagawin nito ang lahat upang matutukan ang patuloy na progreso at pag-unlad ng bansa. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Hindi maganda o gagas sa pagbebenta ng mga produktong pambata noon si Jay. Pero ngayon, kalmado, matikas at nagtatrabaho na siya bilang security guard matapos mag-training sa TESDA na nagbigay daan sa kanya para kumita ng mas maganda. Dati kasi, estimate ko mga 650 yata. Yung sa guard naman ngayon, 12 hours, mga 1K. So malaking diferensya. Malaki. Sobra. Marami ka rin bibiling sa mga anak mo rin. Tsaka nababudget ng maayos kaysa sa dating sahod. Matapos ang halos 4 na dekadang pagiging lower middle income economy ng Pilipinas o yung bansang umuunlad pero hindi sapat ang kita ng bawat mamamayan para maituring na nasa mas mataas antas ang ekonomiya. Umakyat na sa upper middle income ang status ng Pilipinas. Ayon sa World Bank, tumaas kasi ang gross national income per capita o yung average na kita ng bawat Pilipino. Sumampa yan sa $4,850 ang 2025, nalagpas sa $4,636 na batayan ng World Bank. Pero paano nga ba ito kinikwenta? Yung gross national income per capita. So itong gross national income, ito yung income ng lahat ng mga nationals natin. Ibig sabihin, whether they are in the Philippines or working abroad. No? So kasama ultimo yung mga OFW natin. Tapos isusuma total to for the entire Philippines and then divided by the population. Ibig sabihin, lumaki ang kabuang kita o ekonomiya ng bansa pero hindi naman ito nangangahulugan na wala nang mahirap at lahat ay nakakatamasa ng magandang kita. Iba yung kinikita ng mga nasa Manila, yung antas ng kanilang kabuhayan kaysa dun sa mga nasa mga malalayong lugar. Kaya importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila. Ang good news dyan, ang pagtaas ng income status ng Pilipinas, sabi ni Executive Secretary Ralph Recto, senyales na dumami ang trabahong nalikha. Lumaki ang kita ng ilan nating mga kababayan at refleksyon na tama ang mga polisiyang ipinatutupad ng administrasyon. Giit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalaga ito para mahikayat ang mas maraming investor na magnegosyo sa bansa. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Tiniyak naman ng administrasyon ang patuloy na pagtutok sa mga programang magpapaunlad at mag-aalis sa kahirapan sa bawat Pilipino, tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pinakamahirap para makapag-aral at magkaroon ng maayos na kalusugan. Pagpapalakas sa kasanayan ng mga Pinoy upang makahanap ng mas magandang hanap buhay at pagtatayo ng mga infrastruktura na magpapabilis sa transportasyon upang mas madaling makapasok sa trabaho, makapag-aral at maihatid ang iba pang serbisyo na magpapataas sa produktibidad. So malaking bagay ito for reducing yung income disparity natin. And tuloy itong mga programa natin ito. Hindi talaga mabilisan, no? Yung pag-reduce ng disparity, pero isa to sa talagang tinututukan namin. Clazel Pardilla para sa bayan.